Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:06 po ng umaga, Philippine Standard Time. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa North Luzon Expressway. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-2 sa buwan ng Enero taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Annie Rentoy. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Magandang umaga sa iyo, Marie. Para naman po ihatid ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. At ngayon, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Taong Balita Ngayon. Isang tao ang namatay at 2 ang nasugatan matapos pumutok ang granada sa isang perya sa Matalam, Cotabato noong bisperas ng pagpapalit ng taong December 31. Nangyari ang insidente 10 minuto bago maghating gabi. Ayon sa pulisya, posibleng may nagtapo ng granada ngunit hindi natukoy ng mga saksi ang suspect dahil sa madilim sa lugar ng insidente. Taong Balita Ngayon. Isang batang lalaki naman ang nasawi sa Talisay City, Cebu matapos masabugan ng iligal na paputok na Goodbye Philippines habang isang menor de edad ang kritikal ang kaniyang kondisyon at iba pa naman ang sugatan. Ayon kay Barangay Kandulawan Chairwoman Josefina Conchal, isang lalaki ang nagdala ng mga iligal na paputok at sinindihan sa isang bakanteng lote kung saan isa ang hindi pumutok na siyang inuwi ng bata sa kanilang tahanan at doon na sumabog. Nakikipag-ugnayan na umano ang mga lokal na pamahalaan sa pulisya ng Talisay upang matunton ang lalaki na may dala ng iligal na paputok. Taong Balita Ngayon. 4 na tao ang namatay dahil sa mga aksidente kaugnay ng paputok habang ipinagdiriwang ang pagpapalit ng taon sa Luzon at Visayas. Kabilang sa mga nasawi, ang isang 44 na taong gulang na lalaki sa Dagupan City, Pangasinan na namatay matapos sumabog ay isang 5-star firecracker malapit sa kanyang ulo. Ayon sa Department of Health, umabot sa 340 ang bilang ng mga nasugatan mula sa paputok. Mas mababa naman ito ng 34% kumpara sa nakalipas na taon. Taong Balita Ngayon. Umakyat na sa 27 ang kaso ng indiscriminate discharge of firearms ngayong taon mula sa 20 noong nakaraang taon. Sa insidenteng ito, 5 ang nasugatan habang 6 naman ang nabiktima ng stray bullet. 21 sa mga nagpaputok ng baril ay naaresto na habang hinahanap pa ang iba. Tiniyak naman ng PNP na susuriin nilang maigi ang mga nakuhang slug sa lugar na insidente. Yun naman pong mga slugs po na na-recover po doon sa mga lugar kung saan nakita po yung mga slugs at doon po sa mga na-recover po sa biktima ay isusumiti po ito sa field units po ng forensic group. Taong Balita Ngayon. Nagsimula na ang maglinis sa mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila matapos ang tambak na basurahang iniwan ng pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Umabot sa 4 na truck ng basura ang nakolekta sa Taft Avenue, Pasay City, habang mga tambak ng gulay at prutas ang nakuha naman sa Divisoria, Maynila. Mas mabilis naman ang paglilinis sa Quezon City Circle dahil sa maayos na pagtatapon ng basura ng mga dumalo sa pagdiriwang na ginanap sa lugar noong December 31. Taong Balita Ngayon.
Umabot sa higit 19 na milyong inbound at outbound travelers ang naitala ng Bureau of Immigration o BI noong 2024. Sa kabuuan, nasa 14 na milyong pasahero ang dumating sa bansa, kabilang ang 7 milyong Pilipino at 6 na milyong banyaga. Naitala rin ang 15 milyong individual na umalis sa bansa kung saan ang karamihan ay mga Pilipino. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang paglago ng numero ay dulot ng muling pag-usbong ng international na paglalakbay at mga kampanya ng Department of Tourism. Hataw Balita ngayon. Naging mapayapa ang pagdiriwang ng pagpapalit ng taon sa bansa ayon sa Philippine National Police. Ayon sa PNP, wala silang naitalang anumang significant untoward incident maliban sa mga insidente kaugnay ng paputok. Sa kabuuan ng pagsalubong sa taong 2025, nasamsam naman ng pambansang pulisya ang halos 600,000 na peraso ng iligal na paputok na nagkakahalaga ng mahigit sa 3.9 million pesos. Naitala rin ng PNP ang nasa 1,360 na kaso ng illegal possession, use at sale ng paputok kung saan 73 na individual ang naaresto. Hataw Balita ngayon. Uumpisahan na ng mga abogado ng Estado ang isang masusing inventaryo sa mga ari-arian ng mga nagsarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs matapos ang deadline na itinakda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa operasyon ng mga ito. Ayon kay Solicitor General Minardo Guevara, ang mga gawain ng Office of the Solicitor General o OSG ay kinabibilangan ng pagkansila ng mga peking birth certificate na nakuha ng mga banyaga at ang pagkumpiska ng mga ari-arian at iba pang assets na iligal na nakuha sa bansa. Wala pang tiyak na halaga ng mga ari-arian ngunit pinaplano ng gobyerno na kunin at kontrolin ang mga ito ayon kay Guevara. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 5.6 na lindol sa Bangi, Ilocos Norte noong December 30 at posibleng nagmula sa Manila Trench. Ang lindol ay may tectonic origin at nagpakita ng upward vertical movement na kaugnay ng subduction sa Manila Trench. Nagpapaalala ang PHIVOLCS sa publiko na mag-ingat at sundin ang duck, cover and hold tuwing may malakas na lindol upang maiwasan ang panganib. Hataw Balita ngayon. Handa na ang pamahalaang lungsod ng Canlaon sa Negros Oriental para sa paglikas ng mga residente sakaling itaas Alert Level 4 ang Mount Canlaon. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagsagawa na sila ng orientation para sa Plan Exodus na naglalayong ilikas ang 60,000 na residente mula sa loob ng 14 na kilometro ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa Alert Level 3 ang Mount Canlaon dahil sa mataas na antas ng aktibidad nito ayon sa PHIVOLCS. Hataw Balita ngayon. Epektibo na ang pagtaas ng singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad sa pagsisimula ng taong 2025. Sa Manila Water, ang bagong taripa para sa mga residential customer ay 61 pesos at 4 centavos kada cubic meter, mas mataas ng 5 pesos and 95 centavos mula naman sa dating 55 pesos and 8 centavos. Samantala, ang Maynilad ay magpapatupad ng 7 pesos and 33 or 32 centavos na dagdag sa kanilang singil. Kaya aabot na ang kanilang kabuang singil sa 65 pesos at 62 centavos kada cubic meter mula sa dating 58 pesos and 30 centavos. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ang mga kumpanya ng langis may bawas na 90 pesos o 90 centavos hanggang 91 centavos kada kilo ang presyo ng LPG epektibo sa unang araw ng taong 2025. Ayon sa mga LPG dealers, ang pagbabago sa presyo ay refleksyon ng international contract price para sa buwan ng Enero. Hataw Balita ngayon.
Inanunsyo na ng Weather State Bureau Pag-asa ang pangalan na ibibigay sa mga bagyong papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility para sa taong 2025. Kabilang dyan ang Oring, Bising, Crising, Dante, Emong, Fabian, Goyo, Juaning, Isang, Jacinto, Kiko, Lenny, Mirasol, Nando, Opong, Paulo, Kinan, Ramil, Salome, Tinio, Otino, Uwan, Berbena, Wilma, Yasmin, at Suraida. Handa rin ang mga auxiliary names kung lalagpas sa 25 ang bilang ng bagyo. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan na ng Senado ang Senate Resolution number 1248 na nagpapatibay sa Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasunduan noong November 5, 2024 na layong palakasin ang ugnayang pandepensa ng dalawang bansa. Inaasang mapapalakas ng kasunduan ang interoperability ng Armed Forces of the Philippines at Self-Defense Forces ng Japan. Magiging epektibo ang RAA matapos ang legal na proseso sa National Diet ng Japan. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Malacanang na dadalo si Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20, 2025. Bilang patakaran, hindi inimbitahan ang mga pinuno ng Estado sa naturang okasyon, kaya si Romualdez ang kakatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna nang nagpaabot ng pagbati ang Pangulo ng Pilipinas kay Trump at muling giniit ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:18 po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po tayo, naririto pa rin po ang Radio Mobile Booth sa MCGI Charity Center. Bukas yun, sa Biyernes yun, mga kasambahay. Bukas po yun, ha? Pero this time, dito pa rin tayo sa NLEX. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Umabot sa 340 ang naitalang biktima ng paputok mula December 22 hanggang alas 6 ng umaga ng January 1, 2025 ayon sa Department of Health o DOH. Mas mababa ito ng 64% kumpara sa parehong panahon noong January 1, 2024, ngunit nananatiling mga kabataan ang karamihan sa mga biktima. Sa 340 cases, 239 ay edad 19 na taong gulang pababa at 202 na kaso ay dulot ng iligal na paputok, dulot ng boga, 5-star at piccolo. Dagdag pa ng DOH, maaari pang mag-iba ang bilang ng mga biktima ng paputok dahil inaantay pa rin nila ang ibang datos na hindi pa dumarating. Hataw Balita ngayon. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP, mula hating gabi hanggang alas 11 ng umaga ng January 1, may 6 na insidente ng sunog na naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama ang 13 insidente sa National Capital Region. Ito ay mas mababa kumpara sa 54 na sunog na nangyari noong kaparehong okasyon ng 2024. Ayon sa BFP, malaki ang naging tulong ng mga isinasagawang countdown ng mga lokal na pamahalaan na dinaluhan ng mga kababayan upang makaiwas sa pagpapaputok at manatili sa kani-kanilang mga bahay. Yung pagbaba kumpara nung previous year ay masasabi nating concerted effort na talaga ng government, ng Bureau of Fire, ng mga kasamahan natin sa field, local government unit most especially. Hataw Balita ngayon. Umabot sa 36,094 outbound passengers ang naitala sa lahat ng mga pantalan sa bansa mula 6 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Sa unang araw ito ng taon, sa ulat pa ng Philippine Coast Guard o PCG, may 29,325 rin na inbound passengers sa parehong oras. Dahil dito, pinag-ibayo ng PCG ang seguridad at operasyon nito at nag-deploy na
ng 2,967 frontline personnel sa 16 na distrito upang inspeksyonin ang 255 na barko at 699 na mga motorbangkas. Hataw Balita ngayon. Iniulat naman ng National Capital Region Police Office o NCRPO na bumaba ng 10.62% ang mga insidente ng krimen sa Metro Manila noong December 2024. Umabot sa 9,227 na insidente ng krimen ang naitala noong Disyembre, mas mababa kumpara sa 10,323 na insidente noong Nobyembre. Bumaba rin ng 11.94% ang mga insidente ng walong focus crimes na kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle at motorcycle theft. Mula 469 incidents noong Nobyembre, naging 413 na lamang ito noong nakaraang buwan. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiriwang ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang mga tagumpay sa kapayapaan noong 2024. Kabilang ang ika-10 anibersaryo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at pagpapatupad ng mga programa tulad ng pamana. Tinutukan din ng ahensya ang pagbuo ng mga peace centers at pagpapabilis ng peace engagements. Sa kabila ng hamon, tiniyak ni Secretary Carlito Galvez Jr. na magpapatuloy ang kanilang pagsusumikap para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa 2025. Hataw Balita ngayon. Taong 2022 na maging ganap na batas ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law na layong payabungin ang industriya ng electric vehicle sa bansa upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuel at mapabuti ang kalidad ng hangin. Gayunpaman, ayon sa Automobile Association Philippines o AAP, may mga hamon pa rin sa industriya tulad ng kakulangan sa charging stations at ang mataas na presyo ng mga electric vehicles kumpara sa mga tradisyonal na sasakyan. Dahil dito, nais ng Department of Energy na maglabas ng guidelines sa mga susunod na taon upang maglagay ng mandatory charging stations sa mga gasolinahan at mas mapalawak ang paggamit ng electric vehicles sa mga pampasaherong transportasyon. Mas gustuin ko na rin yung electric vehicle. Why not, Kamo? Kasi mas marami kaming masave na kita ng electric vehicle namin compared to the Euro 4 engine. Mas less maintenance yung electric vehicle. Wala ka ng konsumo, wala ka ng langis-langis na yan, wala ka ng gear oil. Basta malaki matitipid sa maintenance. Hataw Balita ngayon. At para sa balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Austin, Texas, USA. Hello Annie, magandang umaga at sa ating mga kasambahay. Inihayag ng US Treasury Department na nahack umano ang kanilang system ng mga hacker na sinasabing konektado sa gobyerno ng China. Tinawag nila itong major cybersecurity incident. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Nakapasok ang mga hackers sa sistema ng US Treasury at nagamit ang mga workstations ng mga empleyado at ilang unclassified documents. Itinuturing itong major incident ng Treasury. Nagamit ng mga hacker ang isang key galing sa third-party service provider na Beyond Trust na nagbibigay ng remote technical support. Ayon sa investigasyon, ang mga hackers ay isang China-based Advanced Persistent Threat o APT actor. Nadiskubre ang pag-atake noong December 2 at hindi pa tiyak kung anong mga files ang nakuha at kung gaano katagal nangyari ang pag-atake. Sinabi ng Treasury na siniseryoso nila ang lahat ng mga banta sa kanilang sistema at sa mga datos na hawak nito. Tinawag naman ng Chinese Embassy ang akusasyon na isang smear attack at baseless daw ito. Ito ang pinakabagong malaking pag-atake sa US na ibinibintang sa mga hackers ng China. Magbibigay ng report ang Treasury sa Kongreso sa loob ng 30 araw.
James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na susuportahan ni United States President-elect Donald Trump ang Ukraine upang tuluyang matigil ang gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ito ang humahataw na balita ni Crez Fugaban. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang pagtulong nito sa Ukraine sa kanilang laban kontra sa Russia. Ibinahagi niya ito sa isang 21 minutong mensahe sa kanyang mga kababayan. Aniya, patuloy na sumusuporta ang Estados Unidos sa Ukraine sa pamamagitan ng military aid na ibinigay ng Administrasyong Biden simula noong 2022 at naniniwala siyang magpapatuloy ang tulong mula sa US kahit na magpalit ng Pangulo. Ibinahagi rin ni Zelensky ang mga pagtatagumpay ng Ukraine, kasama na ang pagsalakay sa Kursk region sa Timog Russia, mga long-range drone strikes sa malalayong target at mga pagbuo ng mga armas at drones na gawa sa bansa. Crez Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo naman ng mga kumpanya ng gamot na magtataas sila ng presyo ng mahigit sa 250 na mga branded na gamot mula January 1, 2025. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Magpapatuloy ang mga pagtaas ng presyo ng gamot sa Estados Unidos ngayong taon. Kabilang dito ang mga sikat na gamot tulad ng Paxlovid ng Pfizer, pati na rin ang mga cell therapies ng Bristol Myers Squibb at mga bakuna mula sa Sanofi ng France. Ayon sa Three Axis Advisors, isang healthcare research firm, ang median price increase na ng mga gamot na tataas ng presyo ay 4.5% na kapareho ng median increase noong nakaraang taon. Ayon kay Antonio Ciachia, presidente ng Three Axis, limitado na ang pagkakataon para sa mga kumpanya ng gamot upang itaas pa ang presyo sa mga darating na taon. Samantalang mayroong pagtaas ng presyo sa ilang mga gamot, ang Merck & Company naman ay nagbaba ng presyo ng ilang nilang gamot sa diabetes upang mas maging akma ito sa net price. Pinili ng Pfizer na itaas ang presyo ng higit sa 60 gamot kasama na ang Paxlovid at ilang cancer drugs tulad ng Ibrance at Xeljanz na tumaas ng 3% hanggang 5%. Pumalo naman sa 6% at 9% na pagtaas ang presyo ng mga cancer therapies na Abecma at Breyanzi ng Bristol Myers Squibb. Ayon sa isang pahayag mula sa Pfizer, ang mga pagtaas ay makatutulong sa mga pamumuhunan sa pagdevelop ng gamot at sa pagtugon sa mga gastusin. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Natapos na ng mga investigador ang pagkuha ng data mula sa isa sa mga black box ng nag-crash na Jeju airplane. Ayon sa Transport Ministry ng South Korea, ang mga datos mula sa cockpit voice recorder ay gagawin na ngayong isang audio file. Gayunpaman, sinabi ng mga otoridad na kakailanganin ng mas maraming oras upang ma-access ang data sa pangalawang black box. Umaasa ang mga investigador na ang mga data dito ay makatutulong sa pagtukoy sa mga nangyari bago ang sakuna. Tapos na rin ang identification sa 179 na biktima ng pagbagsak ng eroplano. Kasunod nito ay sisimulan na ang funeral proceedings para sa kanila. Hataw Balita ngayon. Kinasuhan ang isang sundalo ng United States Army ng pagbibenta at pagtatangkang magbenta ng mga ninakaw na confidential phone records. Inihag ito ng Federal Law Enforcement matapos ang kanyang pagkaaresto noong December 20. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Inaresto si Cameron John Wigenius, isang sundalo ng United States Army sa kasong 2 paglabag sa hindi otorisadong pagpapasa ng confidential phone records. Inihain ang kaso laban sa kanya sa Western District ng Texas sa Waco, ngunit hindi tinukoy ang kanyang ranggo o kung saan siya nakatalaga. Walang detalye sa mga aligasyon, ngunit sinabi ng cybersecurity journalist na si Brian Krebs na gumagamit si Wigenius ng pangalang Cyber Phantom online.
Nagbahagi rin umano ito ng mga hack na may kinalaman sa mga tawag ng mga mataas na opisyal ng gobyerno, kabilang na si Vice President Kamala Harris at President-elect Donald Trump. Ipinag-utos ng Texas Magistrate ang pagpapadala kay Eugenius sa Seattle para sa paglilitis, kung saan ang kaso ay pinangangasiwaan din ng tanggapan na humahawak sa kaso ng iba pang mga hacker na sina Connor Mocha at John Beans. Ang mga ito ay inaresto noong October 2023 kaugnay ng malawakang data breach na nagdulot ng pagkakalantad ng bilyon-bilyong sensitibong impormasyon. Ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nakararanas ng malaking pagkasira ng kuryente ang Puerto Rico matapos ang isa pang malawakang blackout na nagsimula noong December 31. Ito ang umahataw na balita ni Kath Carriedo. Hataw Balita ngayon. Pumasok ang 2025 na maraming Puerto Rican ang walang kuryente. Ayon sa mga otoridad kabilang ang Genera Pere, isa sa mga kumpanyang nagpapatakbo ng mga power plant, at Luma Energy, ang Canadian-American na kumpanya na responsable sa transmisyon ng kuryente sa isla. Ang blackout ay sanhi ng breakdown sa transmission at distribution system na nagresulta sa pagkawala ng serbisyo sa 90% ng mga customer. Iniulat din ni Josue Colon, CEO ng Puerto Rico Power Authority, na ang breakdown ay nagresulta sa pagkakapinsala ng generating units. Nadismaya ang mga residente ng Puerto Rico sa kakulangan ng maayos na serbisyo at patuloy na problema sa infrastruktura ng kuryente. Habang isinasagawa ang mga hakbang para maibalik ang kuryente, nagbigay ng tulong ang Administrasyong Biden sa pamamagitan ng federal support. Inaasahan na ang serbisyo ay may babalik sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Kath Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng espekulasyon ang biglaang pagpapalit ng pangalan ni Elon Musk sa kanyang official X account. Mula sa kanyang tunay na pangalan, makikita na ginawa niya itong Kekius Maximus. Wala pang ibinibigay na paliwanag si Musk dito. Maging sa kanyang pagpapalit ng profile image na ngayon ay si Pepe the Frog. Hataw Balita ngayon. Mga kasambahay, panibagong taon, panibagong yugto para sa ating mga karera sa 2025. Ano nga ba ang kakayahan na mapag-iiba sa ating landas ng tagumpay? Alamin natin ang mga must-have skills na magbibigay sa atin ng advantage. Ang mga detalye ay ating tunghayan sa aking ulat. Hataw Balita ngayon. Magsimula tayo sa isang napakahalagang kakayahan, ang pag-iisip. Bilang mga profesional, kailangan natin maging critical thinkers at problem solvers. Sa bawat hamon, kailangan natin mag-analyze at humanap ng solusyon. Kayo, paano ninyo hinaharap ang mga problema sa trabaho? Pag-usapan naman natin ang teknolohiya. Hindi na natin ito may iwasan. Ang technology literacy at digital skills ay bahagi na ng ating araw-araw na trabaho. Kailangang maging mahusay sa paggamit ng software, platforms at mga digital tools. Are you up to date with the latest digital trends? Sunod, tignan naman din natin ang kahalagahan ng pagiging malikhain. Ang creativity at innovation ay susi sa mga bagong oportunidad. Minsan, kailangan lang mag-imbento ng bagong ideya para magtagumpay. Huwag din kalimutan ang pakikipag-ugnayan. Ang communication at interpersonal skills ay mahalaga para magtagumpay sa teamwork at pakikipag-ugnayan sa kasamahan at clients. At panghuli, ang patuloy na pag-aaral. Ang adaptability at lifelong learning ang magiging kasangga natin sa buhay. Dapat ay handa tayo sa bagong sitwasyon at pagbutihin ang ating kakayahan. Kaya mga kasambahay, handa ba kayo para sa 2025? Hasain ang ating skills, maging open sa mga bagong oportunidad at magpatuloy sa pag-aaral. Sabi nga, if you're green, you grow. If you're ripe, you rot. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Hataw
Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Annie? Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Marie Peñaranda. Sari-saring emergencies ang tinugunan ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng bansa sa nakalipas na magdamag hanggang sa unang araw ng taong 2025. Bahagi pa rin ito ng advokasiyang tulong muna bago balita ng istasyon na may mga rescue teams na nag-iikot mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Hataw Balita ni Joshua Antonio. Hataw Balita Ngayon. Ang ating pong pagsiservisyo ay libre po ito, bukas para sa lahat. At alam po yan ng ating mga matagal na po na taga-subaybay sa atin pong himpilan na ang serbisyo publikong ito ay wala pong pinipili, wala naman tayo po na i-discriminate. Ano man ang inyong kulay, wika, laki, ano man ang inyong relihiyon, political affiliation. Ito po ay whole year round na ating ginagawa. Naging mabunga para sa UNTV News and Rescue ang taong 2024. At bago matapos ang taong ito hanggang sa unang araw ng taong 2025 ay tumugon ang rescue teams sa emergencies sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sinimulan ito ng ceremonial deployment sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon, ang chief at founder ng advokasiyang Tulong Muna Bago Balita na sinimulan noong taong 2010. Lamang pag ganitong mga pagkakataon ay meron tayong mga espesyal na pagbabantay na ginagawa dahil nga po sa bayan ito, no, sa ating bansa na kailangan nating makapagbantay doon sa maaaring maging mga emergency situations. Pero lagi po namang nakahanda ang buong puwersa ng ating UNTV News and Rescue Team. Ano mga araw ng taon para rumisponde kung sakaling meron tayong mga kababayan po na mga kailangan ng tulong at iba't iba pang mga maaaring emergency. Uulitin namin, libre po ito. Meron tayong mga ambulansya, meron po tayong news and rescue vehicles na maaaring umasiste doon sa mga maaaring magkaroon ng emergency sa kanilang mga tahanan. Tatawagan nyo lamang po yung ating mga emergency numbers. Bukod sa mga team na nasa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan, kasama ring idineploy ang mga rescue team mula Central and Northern Luzon, National Capital Region, Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Pati na ang MCGI Riders at MCGI Riders Assistance and Community Service. Sa National Capital Region, 3 sugatan sa magkahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Sugatan ang isang lalaking nagbibisikleta matapos sumemplang sa Malanday, Valenzuela City. Walang malay ang biktima kaya kaagad din itong dinala sa Valenzuela Medical Center. Sugatan din ang motorcycle rider at ang angkas nito sa nangyari motorcycle crash accident sa Santa Ana, New Panaderos, Manila. Aksidente sa motorsiklo ang pinuntahan ng rescue team sa Quirino Highway Corner, Commonwealth, Quezon City. Dinala ito ng rescue team sa Novaliches District Hospital. Isang sunog naman ang pinuntahan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Dampalit, Malabon City. Isang firefighter ang nagtamo ng first degree burn na nilapatan ng first aid ng grupo. Motorcycle crash accident din ang nirespondihan ng rescue team sa Antero Soriano Highway, Bacau, General Trias, Cavite. Dinala ito ng grupo sa City General Trias Medicare Hospital. Rumisponde rin ang rescue team sa nangyaring sunog sa Camp 6, Baguio City. 2 ang tinulungan ng grupo dahil nakaranas ng hirap sa paghinga. Sa Visayas, iniinda ng isang 13 anyos na batang lalaki ang tinamong injury sa tuhod dahil sa pagkakatalsik nito sa minamanayong motorsiklo sa Bridge Junction, Dawis, Bohol. Sa Mindanao,
Nagtamo ng hiwa ang sakay ng isang elf truck matapos bumangga sa isa pang sasakyan sa La Filipina, Tagum City. Nagtamo naman ng hiwa sa bahaging leeg ang lalaking ito matapos mahulog mula sa dike sa Purok Durian, Maximina, Barangay East, Tagum City. Dinala ito ng rescue team sa Davao Regional Medical Center. Motorcycle crash accident din ang narespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Purok Galingan, Mankilam, Tagum City. Nagtamo ang biktima ng deformity sa magkabilang paa at hiwa at dinala sa Davao Regional Medical Center. Isang senior citizen naman ang sugatan matapos itong madula sa kalsada sa Tagum Public Market, Tagum City. Motorcycle crash accident din ang narespondihan ng grupo sa Apocon Road, Tagum City. Swerteng gasgas lamang ang natamo ng rider. Nahulog naman sa minamaneho motorsiklo ang lalaking ito sa Gante Road, Magugpo, West Tagum City. Pedestrian at motorsiklo naman ang sangkot sa aksidente ang pinuntahan ng grupo sa Apocon Road, Tagum City. Sugatan din ang rider na ito matapos makasagasan ng aso sa kaparehong lugar ang nirespondihan ng rescue team. Napuruhan naman ang ulo ng rider na ito matapos bumangga sa isa pang motorsiklo sa Barangay Palao, Iligan City. Dahil sa tindi ng natamong injury, dinala ito sa Iligan City Hospital ng Iligan City RRMO Unit. Nakahiga pa sa kalsada ang motorcycle rider na ito ng datnan ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, sumalpok ang minamanehong tricycle nito sa isang sedan. Dinala ito ng grupo sa Agusan del Norte Provincial Hospital. Joshua Antonio humahataw sa balita ngayon. Simula na ng regular na pasok ng mga manggagawa at gobyerno ngayong Huwebes, January 2. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si retired Major Leopoldo Jun Vitog, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng South Luzon Expressway o SLEX upang magbigay ng detalye ukol sa ginagawang paghahanda para masigurong maalwan, maayos at ligtas ang biyahe ng mga motoristang pabalik dito po sa Maynila galing sa bakasyon. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Bitog. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Ma'am Manny. Maayos naman po. Maraming salamat po. Kumusta? Kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon ng daloy ng sasakyan diyan sa SLEX po? Sa Magdamag po, napakaluwag po ng ating lansangan sa expressway ng Skyway, SLEX at Star Tollway. Okay. Major, kailan ba inaasahan natin ang pagdami ng mga sasakyan na papasok ngayong umaga? Dahil ini-expect natin na siyempre mag-umpisa na po yung pasukan. Wala pa ba tayong nakikita? Wala pa po ba kayo nanonotice na experience na pag-volumize na masasakyan this time? Simula po nung nag-holiday tayo, hindi pa po bumabalik last December, itong Christmas, before Christmas, hindi pa po bumabalik yung normal lang traffic volume natin. Kaya hanggang sa ngayon, maluwag pa po tayo. Mukhang sa Sunday po ng gabi or Monday ng umaga po magluluwasan ng ating mga motorista. Okay, dito mga nakaraang holiday season po, kung ikukumpara mo yung volume ng mga sasakyan, di ba po ini-expect natin na marami ang papauwi na sa mga oras na ito. Pero sinasabi nyo hanggang Sunday pa po ba? Yes, ma'am. Kasi sa ngayon po, nasa 320 to 360,000 po na sasakyan. Kada araw ang naitatala natin sa nakalipas na mga araw, lalo na nung long weekend. Na hanggang sa ngayon po, hindi pa umabot sa kalahati na ating daily average traffic count na nasa 1.3 million po. Siguro po, posible po na this coming Friday may umuwi na po. Next, yung Sunday, then Monday po.
Okay, dun sa mga naranasan din namin noong nakaraan po na yung nagvo-volumize din yung traffic dahil doon sa mga kababayan natin na nakakalimutan na wala na pala silang load doon sa RFID ID nila. So far, doon sa mga gagawin yung paghahanda, ngayon alam natin na sila ay babalik na dito sa Maynila. Ano ba ang mga nakikita nyong pwedeng gawin ng inyo pong tanggapan? Sa mga, unang-una po sa mga toll plaza natin, pinaghandaan na po natin yan. Bukod doon sa nakadeploy natin ng mga tao doon sa mga toll booth, nagdagdag po tayo ng mga ambulant tellers, ganoon din po, mga traffic enforcer natin, nakalatag na po yan sa buong kahabaan natin ng SLEX at Skyway. Ganun po yung ngayon din po yung kadalasan po nagiging problema natin kasi diyan yung kondisyon ng mga sasakyan nasisiraan along the way na posibleng bumigat ang traffic o kaya aksidente na nababawasan po yung lane natin sa mga motorista na kung hindi po mangyayari yan, continuous lang po ang daloy ng trapiko natin. Opo, speaking of the accidents nito mga nakaraang holidays, ano po ba yung mga naranasan yung mga aksidente diyan sa nasasakupan po ng SLEX? Meron po tayong mga reported na accident, pailan-ilan po at karamihan din po ng mga datin na aksidente, mga self-accident dahil din po sa mga siguro mga galing po sa mga malalayong lugar, nagkakaroon sila ng lose control. Ayan po yung kadalasan dinadahilan ng mga ating mga motorista kapag gumawa ng report, lose control, miscalculation. At yung unsafe distance po natin at yung unang-una pati yung overspeeding po ng mga sasakyan natin. Okay. Major, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At this point, ano po yung panawagan nyo muli sa ating mga kababayan na maglalakbay muli pabalik dito po sa Maynila? Una po, mag-load tayo sa mga ating auto-sweep RFID account. Kung wala pa pong RFID sticker, magpakabit na po dahil libre po ito. Siguraduhin po din po natin na nasa kondisyon natin mga sasakyan para hindi po tayo magka-aberya sa kalsada. Then, siguruhin po na maayos ang kalagayan ng driver natin. Kung medyo inaantok po, tumabi po muna tayo sa mga lay-by at mga service station natin para makapagpahinga kung inaantok man o pagod. Iwasan din po natin magpatakbo ng matulin at sundin po natin yung speed limit. At idagdag ko na po ma'am, binuksan na po natin yung last December 28 yung Quezon Avenue extension exit natin. Ito po yung tinatawag na Maria Clara exit sa papuntang Quezon Avenue. May existing po tayo dyan na off-ramp. Ngayon po, binuksan na po yan. Pareho lang po ang toll fee niyan sa existing Quezon Avenue exit. Maaari na po natin gamitin to kung may traffic po ng pababa ng Quezon Avenue. Ito po yung mababypass nyo na po yung Quezon Avenue intersection kung papunta po kayo ng Del Monte, Banawe, Roosevelt at Bonifacio area. Yun lang po ma'am. Okay. Thank you very much, Major Leopoldo June Bitog, overall head ng SLEC Traffic Management Office. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat po ma'am Ani at magandang umaga po. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 25:23. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan. Gayon, ang bilang maninirang puri ay nakagagalit. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-2 sa buwan ng Enero 2025. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.